Hey, good morning sa inyo mga lods. So ngayong araw pala na to is my free day pero very busy day. Ganyan madalas nangyayari sa akin. Sa mga free day ko, pinagkakasya ko yung mga kailangan kong gawin outside sa trabaho ko para pagka oras na ulit ng trabaho ko, hindi na ako ganong maabala. So ayun lods, makikita nyo, ang dami kong gagawin. Pero yung first na ginawa ko is magtimpla ng kape. Yan. Diba? Sabi nga ni Chingitan, kape-kape now, pulubi later. Diba? May mga sinabi siyang reasons kung bakit minsan yung pagkakape natin nakaka-apekto sa mga budget natin. Pag hindi naman tayo nakakaluwag-luwag, pero hilig pa natin magkape, diba? So, meron din siyang tinurong mga way para kung gusto mo talaga magkape, hindi mo mapigil, para hindi masira yung budget mo, may mga alternatives. Ito yun, isa yung sa alternatives. Sumanap ka ng ibang alternative, diba? Yung mas mura, o kaya bawasan mo yung pagpunta sa mga coffee shop, diba? Pero naisip natin is alternative. Yan, no? Kasi mas gusto ko kasi yung brewed coffee. So, nangyari, nagtitimpla na lang ako ng sarili ko. Hindi man ako mahilig sa branded Gusto ko lang brewed coffee talaga. Ang laki ng tipid, lods. Totoo lang. Tapos na-enjoy mo pa yung paggawa ng kape. Diba? Nakakatawa. O, so mga lods, mamaya pakikita ko sa inyo yung mga gagawin natin today. Grabe. Marami ka nang gagawin, puro gastos ba? Pero ganun talaga ang buhay. So, yun lang. Mga lods, so nandito na nga tayo sa ating sasakyan. So, ang una natin gagawin is pupuntahan muna natin yung parking. Bayad muna tayo ng parking. Mag-renew ako ng parking. Dati kasi hindi naman ako nagbabayad ng parking kasi may parkingan naman kami dito. And kahit sumobra yung sasakyan namin, may parkingan kami banda doon. Pero ang naging problema kasi namin dito, merong construction na nangyari. So, yung allowed na parking dito sa may kalye namin, may allowed na parking kasi one way to na-cover nung construction dito. So nangyari, kinailangan kong mag-park sa may pay parking para makasunod tayo sa batas, diba? Yun Although, kahit naman na nauubusan ng parking dito sa amin sa kalye, wala naman akong problema dati. Pero bumili tayo ng bagong sasakyan, diba? Dahil nga pinaghahandaan ko yung pagdating ng nanay ko dito. By the way, today is birthday of my mother sa may lunar calendar nila. Sa Chinese calendar, yon. So, gulong-gulo ko kanina, pinag-uusapan namin, birthday mo, di ba ang birthday mo, ganito, ganyan, nakasulat sa birth certificate ko, ito birthday mo. Sabi niya, hindi, ganito, ganyan, ang gulo. Gagawin daw niya, pagpunta raw niya rito, magdadala daw siya ng kalendaryo, para ipapaliwanag daw niya sa akin, parehas. Ganun. Ang gulo, no? Kasi meron silang Chinese culture. So, yung mga mas may edad daw, tinanong ko yung pinsan ko na sineselebrate pa rin daw ng mga mas may edad sa kanila yung lunar calendar, yung birthday nila doon. So okay, so anyways, pupunta tayo sa parking ngayon, okay? So ayun na mga lods, nagbayad na ako ng parking. So may resibo, ito yung resibo, nagbayad na tayo ng parking. Yan. So gagawin natin, mag-withdraw tayo ngayon ng cash kasi para mas mabilis yung transaction. May mga bayaran kasi na pagka Gcash tumatagal pa, and minsan wala silang Gcash, so mas maganda may cash tayong dala. Alam nyo lods, sa mga breadwinner okay, sa ating mga breadwinner, pagdating ng December at January, yan feeling ko yung pinakamagastos na buwan sa atin. Kasi December, unang-una kailangan pasayahin mo yung mga taong nagseservisyo sa'yo ng buong taon. Kagaya nung nag-aalaga sa bata, na which is hindi naman talaga namin yaya yun. Actually, kasambahay siya sa bahay. Pero, talagang mahal na mahal niya yung mga anak ko. Diba? Nag-extra effort siya. Hindi dahil sinasabi namin, dahil maganda yung pakikitungo namin sa kanya. And then, pagdating ng December, yan, talagang nag-aalat ako ng bonus para sa kanya. And once in a while din, in a year, nagbibigay ako sa kanya ng talagang yung pag may extra, kunwari kumita ng maganda sa sa mga affiliates, ganyan, kumita tayo ng maganda sa sa internet, may extra para din sa kanya. And mine-make sure ko rin pagka may special event sa buhay niya, kagaya ng birthday niya, nilalabas namin siya para mag-enjoy siya. Tas ngayon, malaki na yung mga anak niya, kung may pangangailangan at kaya naman namin, tinutulungan namin, ganun. So December, nagiging magastos talaga. Hindi lang siya, actually marami pang iba. Siya lang yung ginawa ko example. Pagkatapos, syempre, pagdating ng January, eto na, mga amilyar, diba? Kagaya niya, pupunta ako ng QC. Tapos yung isang property nasa Cavite, tas nasa Tagaytay yung isa naman. So alam mo yun, ang lalayo. So kailangan ko isipin mabuti saan ako pupunta kasi minsan lang yung free time ko So unahin ko na lang muna yung QC kasi alam ko may penalty yun dahil hindi ako nakapagbayad last year, tama.
teka lang, tama ba itong dinadaanan? Kung mali ang dinadaanan natin, Lods. Eh mga Lods, nasa may Quezon City na tayo. So, ganito ang discarding gagawin ko. Pupunta muna ako sa may City Hall. Bayad muna tayo ng amilyar ng kondo ron. Kasi, ang City Hall kasi walang ano yan eh. Walang break time yan, di ba? No noon time break. So, may shifting sila kung kailan sila magla-lunch, mga tao doon. So, kaya yun ang uunahin natin. Kasi ano na eh. Magla-lunch na eh. Pag inuna natin yung yung kondo, magbayad ng monthly dues. Kasi ginagawa ko diyan, binabayaran ko na ng ilang buwan, maraming buwan. Eh break time nila ngayon, masasayang yung oras natin kasi private company yun eh. So meron talaga silang break time. Hindi kagaya ng ng City Hall. No noon time break yan. So yun ang uunahin natin. Yun ang diskarte natin, okay? Nandito na tayo sa Quezon City Hall. Tanging lungsod naming mahal, tampok ng silangan. Ay, hindi pala, Maynila pala yun. So dito mga Lods, kumuha na ako ng number para ma-assess na yung property namin bago magbayad ng ng amilyar. Ang ganda ng sistema dito, may screen, tapos mabilis yung yung under ng pila kahit na no noon break. Alam niyo naman pag no noon break mga Lods, hindi ibig sabihin na walang break time yan. May break time pa rin sila pero by batch. Para yung serbisyo tuloy-tuloy pa rin. So ito SMDC condo lang to mga Lods, pero nabili namin to ng misis ko nung hindi pa kami. Actually, tinulungan niya ako ng 10 to 15% yata dito sa pagbayad kahit hindi pa kami, nagtiwala na siya sa akin. O, di ba? Ito po, ate. Ay, sorry, nalaglag po. Hindi po ako nakapagbayad last year po. Gusto mo mag-ano, sir? Sabihin lang amnesty para mawalan ka ng penalty. Sige po. Kaya ba ka? Akin po yan. So dito, Lods, ang kagandahan pa dito, yung mismong nasa window nila, alam nila yung trabaho nila at binibigyan ka nila ng option. Dahil nga hindi ako nakapagbayad last year, binibigyan nila ako ng option na magkaroon ng amnesty para hindi na ako magkakaroon ng penalty. So napag-usapan namin, naakit ako tapos papakita ko yung tax deck ko. Pero 130 lang ba ang matitipid ko? So napagdesisyonan namin na sige, wag na lang para hindi na ako pipila pa ulit. Pero ang gagawin namin is naman, up to 2029 babayaran na namin yung amilyar. Kumbaga tinuturuan niya ako kung paano makakatipid at kung paano hindi magiging hassle sa akin pagdating ng panahon. So natuwa ako kay ate kasi talagang alam niya yung trabaho niya. Tapos pinapaliwanag niya sa akin yung pwedeng mangyari. So shoutout sa iyo ate ha. So yun mga Lods, nakapagbayad na tayo. So ang nangyari sa atin is binayaran ko yung last year ngayon up to 2029. Yan. So 2030 na tayo magkikita City Hall sa pagbabayad ng amilyar. So actually maganda yung serbisyo nila, mabilis. Maraming windows na bukas, tapos malamig. Tapos parang may libreng kape yata para sa mga senior, parang may mga ganun sila. Tapos meron parang parang nagli-lead sa kanila kasi minsan lalo na yung mga senior, hindi nila napapansin number na pala nila. Siya yung magtatawag, oh merong ganyan, kahit nandun na sa may monitor. Ngayon kung wala, sasabihan niya yung window na oh wala yung umalis na isang senior, so para makapag tawag na ng bagong number. So very organized. Pero siyempre kahit na very organized, may mga ibang senior pa rin na naiirita. Lalo alas 12 kasi yun, di ba? Kumbaga parang lunch break, although no noon time break nga, di ba? So ngayon ang nangyayari, yung iba naiinip pagka medyo tumatagal ng konti. Tapos parang may nakatabi ako na nagsalita sa akin na ang tagal naman, ano ba yan, gumaganon. So pinaliwanag ko na pagka lunch break, minsan bumabagal yung serbisyo. Ngayon ang sabi niya, di ba no noon time break? Yes, no noon time break. Ito yung kailangan yung unawain. No noon time break yan mga Lods. Pero hindi ibig sabihin hindi sila kakain. Ang gagawin lang nila is hahatiin nila yung batch ng kakain. Kunwari, apat sila. Yung dalawa lang muna kakain para matuloy yung serbisyo, and then yung dalawa naman kakain. Siyempre kailangan pa rin naman nilang kumain. Ang ibig lang naman sabihin na no noon time break, ibig sabihin yung serbisyo tuloy-tuloy. Kahit na lunch break yan, pag pumunta ka, meron pa rin silang serbisyong mabibigay sa'yo. Pero dapat mo rin unawain na siyempre kailangan din kumain yan mga yan. Mga tao din yan. Tapos na tayo magbayad sa kondo. Medyo madugo kasi in-advance na natin, tapos may penalty ako ng 1 buwan. So amilyar, nag-advance na tayo. Dito nag-advance na rin tayo sa may kondo. Tapos sa LTO, pinalakad ko na yung bata ko sa may sa rehistro ng isang kotse natin. So
So, one din kasi yun eh. Talagang medyo magastos talaga. By the way, dito pala sa baba ng condo, meron palang ano rito, parang maliit na mall. Siguro, magte-take out muna ako ng pagkain para makakain ng konti. Kasi wala pa tayong kain eh. Lagpas 1 na. So, habang bumibiyahe tayo, hindi tayo gutom. So, nagbago isip ko. Hindi muna ako kakain dun. Magda-drive-thru na lang ako para hindi sayang yung oras. Kasi nga, bihira lang ako magkaroon ng free day eh. So, talagang gagawin ko na lahat ng kailangan kong magawa dito para matapos ko lahat. Eto, medyo malapit na tayo sa may, sa may City Hall ng Bacoor. Makikita niyo sa Waze yan, Bacoor City Hall New. Yung Bacoor Strike to eh. So, dito naman sa may Bacoor Strike, mga loads, medyo maraming tao. Pero again, ito maganda rin ang serbisyo rito at kahit na masyadong marami kami, hindi naman umabot ng 1 oras yung pila ko dito. At very organized din. Meron din parang nag-asikaso rito ng gwardiya at isang tao na nagkukumad ng pila namin. Para hindi ka nag-aalala na baka bigla may sisingit. Tingnan nyo Lods, ang ganda ng ano nila rito, ng City Hall nila. Talagang maayos, malinis, so nakakabilib din. So tapos na tayo sa Amilyar dito sa Cavite. Talagang gutom na ako, kakain muna ako. Actually mga lods, maraming mga all homes dito. Di ba parang Villar City to? So kila ano to, di ba? Kila Senator Manny Villar, di ba sa pamilya nila to? Actually lods, medyo meron kaming ano rito parang connotation o stigma na medyo overpriced talaga silang magpresyo sa mga pagkain nila. Well, wala naman problema actually kung yung pagkain is talagang sulit at saka yung ambience talagang maganda, kagaya nandun sa may Tagaytay. Pero ito, tinan nyo mga lods, 40 pesos yung difference nitong yung grabe, nagulat ako dito. 40 pesos ang difference ng side dish na yan, yung insaladang talong na yan. So baka magawa nyo ng paraan. Ano naman to? Constructive criticism. So tapos na tayo sa may City Hall, nakapagbayad na tayo ng Amilyar. Gusto ko talaga yung serbisyo ng ng Bacoor. Kahit na medyo almost 1 hour tayo doon, sa sobrang dami ng tao na yun, mabilis yung serbisyo nila. Tapos ang linis talaga, di ba? Nakita nyo naman. Ito lang talaga, medyo na-frustrate lang tayo doon sa may pagkain ng ng Chicken Daily, All Homes. Alam mo, di ba isa lang may-ari niyan, di ba? Pero actually, alam nyo, masarap talaga yung chicken. Kagaya na sinabi ko kayo na masarap yung chicken, ang ganda ng pagkakaluto. Yun lang talaga, napapansin namin, dahil mahilig kaming kumain sa labas, kung saan sa kami pupunta, na may pagka-overpriced minsan yung presyo ng mga restaurants or mga kainan di ba kila Sir Villar yan? Sorry po baka mamaya walang hate dun Pero kagaya ng pinupuntahan namin sa may Tagaytay, yung parang Little Rome ba yun, parang ganun. Doon, maintindihan mo kasi yung ambience talaga ang ganda ron. Maintindihan mo kung bakit gano'n ang mga presyo ron. And we really appreciate yung pagkagawa na yun. Siyempre kailangan i-compensate mo yun sa mga binibili doon na medyo papresyohan mo, diba? Pero ito kasi kanina nakita nyo naman, diba, yung side dish. So, naintindihan din natin, syempre malapit ka sa City Hall, 'di ba? So, mahirap humanap ng mga kainan kung gutom ka na, kaya medyo may presyo rin, 'di ba? Pero yun sana, yung kagaya ng side dish na yun, 'di ba? Overpriced masyado para sa akin kasi nga parang 40 pesos or 50 pesos difference pagka maglalagay ka ng side dish Ine-expect ko yung ensaladang talong. Alam mo yung may talong talaga. Ang nangyari, yung talong parang naging sabaw na. Yung yung naging soup na. Pero nakapagpatanggal pa rin naman ng umay. Kaso hindi talaga sulit para sa akin yung presyo na yan. But anyways, ito naman constructive criticism naman. So back to the track tayo. Pupunta tayo ngayon doon sa may subdivision, sa village ng property natin. Try natin humabol, makapagbayad naman ng mga monthly dues. Alam ko delayed ako doon So kung kayang i-advance ng pera pa natin. Nag-withdraw kanina, parang nalusaw lang lahat. Sa tax, 'di ba? Sa rehistro, sa monthly dues, talagang lusaw lahat, isipin nyo. Kaya itong December and January talagang mabigat to para sa mga breadwinners. So yun, grabe lods. Tapos na tayo sa pagbabayad ng monthly dues. Umabot yata ng almost 50,000 yung mga binayaran natin ngayon. Rehistro ng sasakyan, Amilyar, monthly dues. So 3 property, 3 Amilyar, 3 monthly dues. Pero yung sa Quezon City, total, hindi ko naman balak ibenta yun. Binayaran ko na yung Amilyar hanggang 2029. Mamaya pag-uwi, kumpitin natin kung gaano karami So, sakay muna tayo. Actually, hindi naman ako nalulungkot kasi natutuwa ako. Pakiramdam ko parang fulfilled yung mga pinagtrabahuan ko is napunta sa mga tamang mga bills, di ba? Minsan masarap din yung pakiramdam na ganoon Pagka nauubusan ka ng pera dahil nabayaran mo yung mga bills. Yun yung mas masarap na pakiramdam. Para naman sa future ng family ko to, lalo na ng mga anak ko. Mga lods, pag uwi ng bahay, ito,
umano muna kami. Inabutan ko may ginagawa sa bahay yung anak ko tsaka yung misis ko. Tapos lumabas muna kami, bumili ng pambaon ng bata, and then kumain ng abocadorya. Sarap nito. Grabe, sarap. Sobrang sarap. Masarap. Ito, abocadorya. So mga lods, yun na nga. Natapos yung araw natin ng ganito na sinimula natin ng maaga, very productive. Kahit na free day ko ngayon ko ginawa yung mga dapat kong gawin na labas sa trabaho ko. Buti na lang, nagawa ko lahat. Halos. Actually, lahat naman nagawa ko. So, kung kukumpitin natin mga lods, isipin nyo di ba? O na lang, napag-uusapan lang, isipin nyo yun. So, magkano? Parking, 4,000. Tapos yung registro nasa mga 5,000. So, may 9,000 na tayong Pagkatapos, 12,000 yung inabot ng monthly dues sa may Cavite, dalawang property. Since last year, hindi ko nabayaran. So, 12,000 hanggang March yun. So, nasa 21,000 na yung nagagastos natin. And another 12,500 something, ganun yung amilyar ng dalawang property. So, magkano na? 33, 34, ganyan, di ba? 33,000. Tapos 10,000 naman doon sa may monthly dues sa may condo. Para in-advance ko na rin yung mga ilang buwan. So, 43. Tapos yung, magkano ba? Yung amilyar naman ng condo, pinaabot ko na hanggang 2029. So, another mga 4,000 yun. So, mga 47,000 siguro, 48. Mga ganun ang aabutin lahat ng ginastos natin ngayon. So, ngayon, Lods, pagdating ko ng bahay, nakita ko nga yung misis ko. Nagre-review sila ng anak ko, which is yun naman yung kinatuwa ko. Ginawa ko yung trabaho ko sa labas, yung mga kailangan kong gawin para sa pamilya namin, mga kailangan bayaran, di ba? Pag-uwi ko ng bahay, yung misis ko naman is nagtuturo sa anak ko, which is sobrang saya ko kasi yung mga ganung bagay hindi ko na kailangan intindihin kasi nandiyan yung asawa ko. Partnership nga, di ba? Hindi lang basta mag-asawa kayo, partnership din kayo sa pagtataguyod ng pamilya nyo. So, pagod siya, alam ko, kahit napagod ako, and then lumabas pa kami dahil bumili kami ng mga baon ng ng anak namin. So, mga pang-snacks nila, okay. Pagkatapos noon, so medyo treat naman namin yung sarili namin yung nag-ice cream kami abocadorya. Actually, paborito namin yung shake noon. Sakto naubos yung shake. Matagal ko nang gustong tikman yung ice cream nila. Sarap. Talagang sobrang sarap. Abocadorya, baka naman. De, joke lang. Yun. So, ito yung wrap up ng buong araw ko ngayon. Sana nag-enjoy kayo and sana meron din kayo natutunan. So, mga lods, nakapagpalit na ako ng damit. Akit na ako at matutulog na ako. See you.